Ikaw ba ang klase ng tao na gagawin ng lahat, masunod lang ang kagustuhan mo? Kahit alam mong mali, kahit alam mong may maaapakan ka, kahit alam mong may masasaktan, go lang, push lang. Basta't matuloy mo ang kapritsyo ng iyong katawan. Nako, isang nakakainis na kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Kung bakit ko sinabing nakakainis, kayo na po ang humusga. Makinig kayo dahil alam kong, nako, yung mga dandruff nyo, matatanggal, malalaglag talaga yan sa sobrang inis. Eto na, wag na nating patagalin pa, sabay-sabay tayong mainis. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Kapag may gusto ka, hindi mo pwedeng antayin na ihulog ito ng langit sa'yo. Kailangan mo itong paghirapan para makuha kahit sa ano pamang paraan. Dear Mama Mia, itago mo na lang ako sa pangalang Madam Z. 49 anyos ako noon. Pero, kung titingnan mo ako, hindi mo talaga masasabing malapit na akong mag-50. Hindi ako mayabang, pero alam kong maganda pa rin ako. Maputi at makinis ang aking balat. Makinis dahil sa mga mamahaling products at treatments na nilalagay ko. Mahaba ang buhok kong laging bagong kulay sa salon. Dark mahogany na may halong tanso kapag tinamaan ng ilaw. Yun ang kulay ng buhok ko. Maayos akong manamit, hindi bastusin at laging may dating. Mga bestida lagi ang suot ko na yakap-yakap ang magandang hubog ng katawan ko. Lagi din po akong nasa gym. Bukod pa doon, alaga din sa sculpting treatment ang aking katawan. Lagi akong nagtatakong. Yun ang nagbibigay sa akin ng otoridad sa bawat hakbang ko. Mama Mia, isa akong real estate developer dito sa lugar namin. May pera, may pangalan, may respeto, at may asawa. Si Arturo, siya ang asawa ko. Isang mabait na lalaki, provider, tahimik, at loyal tsaka faithful. Pero sa totoo lang, matagal na kaming wala. Hindi kami hiwalay sa papel ha, kundi hiwalay na sa mga damdamin. Opo, matagal ko nang hindi nararamdaman ang pagmamahalan sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa isang araw, para na lang kaming magkapatid, parang hindi na mag-asawa. Kaya naman sanay na akong matulog sa kamang malamig. Sanay na akong kumain sa mesa na walang usap-usap. Sanay na akong ngumiti sa harap ng tao habang unti-unti nang nauubos ang init sa katawan ko. Nagbago lang ang lahat nung dumating siya. Nagpunta ako noon sa bago naming property site sa may uptown ng lugar namin. May pinapagawa kasi kaming high-end townhouse complex. Bilang may-ari, gusto kong personal na tinitingnan ang progreso ng trabaho. Mainit ang araw, amoy semento at pintura ang paligid. Habang naglalakad ako sa site, suot ang sunglasses kong mamahalin, ay may narinig akong boses. Ma'am, ingat po kayo. Madulas dyan eh. Pagtingin ko,
Siyang nakita ko. Nakatayo sa may scaffolding. Pawisan. May suot na simpleng puting t-shirt na halos dumikit na sa kanyang katawan dahil sa pawis. Kitang-kita ko ang pulma ng kanyang dibdib. Ang braso niyang matipuno sa pagbubuhat ng hollow blocks. Moreno siya. Matangkad. Matipuno pero hindi hambog ang tindig. At higit sa lahat, guwapo. May kakaiba sa kanyang mga mata. Tumitingin ng diretsyo. Ewan ko, pakiramdam ko, para po akong hinukubaran na hindi ko mawari. Salamat, sagot ko, tsaka bahagyang ngumiti. Lumapit siya para tulungan akong makatawid sa basa pang simento. Hinawakan niya ang siko ko. Magaan lang, maingat. Pero ang totoo, Mama Mia, parang may kuryenteng dumaloy sa balat ko nung mahawakan na niya ako. Ilang taon na rin simula nung may lalaking humawak sa akin nang may ganitong pag-iingat. At lalong ilang taon na rin mula nung huli kong maramdaman na may kuryenteng gumapang sa aking katawan. Bago po kayo dito, ma'am? Tanong niya. Ako ang may-ari. Sagot kong nakangiti. Bigla siyang napaatras na para bang nahiya. Ay, pasensya na po kayo. Natawa ko. Hindi naman kita papagalitan. Ano nga palang pangalan mo? Elmo po. Elmo. Inulit ko sa isip ko ang pangalan niya habang naglalakad palayo. Hindi ko alam kung bakit, pero tumatak agad sa akin ang pangalan na yun. Mula noon, mas naging madalas ang pagpunta ko sa site. Noong una, idinadahilan ko sa sarili ko na trabaho lang, na gusto ko lang makita yung progress. Quality check ba? Inspection, meetings. Pero sa totoo lang, hindi ko made-deny na hinahanap ko siya. Lagi ko siyang nakikitang abala sa trabaho, pawisan at seryoso. Pero kapag napapatingin siya sa akin, may ngiting nahihiya siyang laging handang ibigay. Unti-unti kaming nagkakausap. Simpleng kumustahan. Pagod ka na? Opo, pero kaya pa. May pamilya ka na ba, Elmo? Opo ma'am. May asawa po ako. Doon ako bahagyang napatigil. May asawa na pala siya. Hindi ko alam kung bakit may kung anong kumurot sa dibdib ko. Kahit wala naman dapat akong maramdamang ganon. Ganon na kayo katagal? Tanong ko, kunwari ay casual questioning lang. 3 taon na po. Tumango-tango ako at ngumiti pa rin. Pero pagtalikod ko, may kakaibang bigat akong naramdaman. Isang hapon, biglang umulan ng malakas habang nasa site ako. Nagkagulo ang mga tao. Nagtakbuhan sa silong. Ako, naiwan sa may model unit na wala pang bubong sa terrace. Ma'am, dito po kayo. Tawag ni Elmo. Hinila niya ako papasok ng unit. Pareho kaming medyo nabasa ng ulan. Tahimik kami sandali. Naririnig ko ang patak ng ulan sa yero at ang malakas na tibok ng puso ko. Napansin kong nakatitig siya sa akin. Hindi naman niya ako binabastos, pero tumagal ang titig na yon. May dumi po kayo sa pisngi, sabi niya ng mahina. Lumapit siya at marahang pinunasan gamit ang panyo niya. Doon nagsimula
ang malaking pagbabago, Mama Mia. Dahil hindi siya agad umatras, nanatili siyang malapit na malapit sa akin. Amoy na amoy ko ang sabon gamit niya, pati na rin ang halong pawis nito at halong ulan. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw sa amin. Ako ba o siya? Pero alam ko lang, kami parehong hindi umiwas. Hanggang sa bigla siyang napaatras. Pasensya na po kayo, ma'am. Mali ko po. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang init sa dibdib ko. Sa halip na magalit ay ngumiti ako. Mali ba? Hindi siya nakasagot. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako mapakali. Habang katabi ko si Arturo sa kama, mahimbing na natutulog, ako naman ay gising na gising pa. Sa isip ko, paulit-ulit yung eksena sa ulan. Ang paghawak niya, ang paglapit niya, ang mga mata niya. May asawa siya, bulong ng konsensya ko. May asawa din ako. Pero may isa pang boses na pumasok sa tenga ko. Pero hindi ka na mahal ng asawa mo. Napapikit ako, Mama Mia. Doon ko unang inamin sa sarili ko ang isang bagay na hindi ko na mababawi pa. Hindi na simpleng paghanga ang nararamdaman ko. May mas malalim na, mas mapanganib. Kinabukasan, bumalik ako sa site. Hindi dahil may meeting, kundi dahil gusto ko ulit siyang makita. Nang magkatinginan kami, may kakaibang tensyon na. Parang pareho naming alam na may nagbago na sa aming dalawa. Lumapit siya. Ma'am, tungkol kahapon. Nag-lunch ka na ba? Putol ko sa tanong niya. Nagulat siya. Kung hindi pa, libre kita. Ma'am, hindi yan utos ha. Imbitasyon yan. Tahimik siya sandali bago tumango. At doon nagsimula ang unang pagkakataon na kaming dalawa lang talaga, Mama Mia. Dinala ko siya sa isang restaurant na alam kong hindi niya pa napupuntahan. Halatang naiilang siya. Maingat siya kung kumilos. Hindi alam kung saan ilalagay ang kaniyang kamay. Pero yun ang nagpadagdag ng pagkagusto ko sa kanya. Hindi siya sanay sa mundong ginagalawan ko. At gusto kong ako ang magpakilala sa kanya roon. Habang kumakain kami, mas nakilala ko siya. Isa pala siyang probinsyano, Mama Mia. May simpleng pangarap, masipag, mapagmahal, lalo na raw sa asawa niya. Doon ako bahagyang nasaktan, pero sa halip na umatras, tila mas lalo akong nahatak. Dahil alam kong mabuti siyang lalaki. At ang mga mabubuting lalaki, masarap agawin. Habang pauwi ako ng gabing yun, nakatingin ako sa sarili ko sa rear view mirror. Ano bang ginagawa mo, Z? Tanong ko sa sarili ko. Alam kong mali, Mama Mia. May asawa siya. May asawa rin ako. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay buhay ulit ako. At doon ko binitawan ang desisyong magpapabago sa lahat. Kung kailangan kong suungin ang mundo ng kasalanan, kung kailangan kong sirain ang moralidad ko, gagawin ko. Dahil gusto ko siya. Hindi ko lang siya gusto ng sandali. Gusto ko siyang maging akin ng buong buo.
Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Mula sa bintana ng isa sa mga unit na meron ako, tanaw ko ang kumikislap na ilaw ng syudad. Mga ilaw na para bang sumasabay sa pintig ng dibdib kong hindi mapakali. Hawak ko ang wine glass. Pero hindi ko malasahan ang iniinom ko. Iisa lang kasi ang laman ng isip ko. Siya, si Elmo. Mama Mia, sa totoo lang, mas bata siya sa akin ng halos 15 taon. May asawa siya, may maliit na anak na babae, at higit sa lahat, hindi dapat sa akin nakatingin ang mga mata niyang iyon. Pero simula nung makilala ko siya, dun sa site, tila nagbago ang takbo ng mundo ko. Mama Mia, hindi ko talaga sinasadya na magustuhan ko siya. Hindi ko naman ginusto ang pakiramdam na to eh. Sadyang kusa lang talagang dumating. At nung umuulan nga, nung binigyan niya ako ng panyo at siya mismo ang pumunas nun sa aking muka, ay dun nawala ang lahat ng kontrol ko. Dun umusbong ang pagnanais kong maangkin si Elmo. Mama Mia, sa bawat araw na nagkakausap kaming dalawa, ay tila mas talong lumalalim ang boses niya para sa akin. Malalim pero magaan sa tenga. Hindi pilit, hindi plastic. Yung mga ngiti niya, yun ang hindi nagpapatulog sa akin. Nakakahiya man pong aminin, pero nagkaka-wet dreams na po ako dahil sa kanya. Oo, napapanaginipan ko na siya, na kaming dalawa daw, nasa iisang kama, magkayakap at magkaulayaw. Ilang beses ko nang napapanaginipan yon. At kapag nag-iinit naman ako, hindi ko naman magawang maasahan ang asawa ko. Ewan ko kung may sakit itong si Arturo, pero yung sa kanya, hindi na nagre-react, Mama Mia. Kaya hindi nyo naman siguro ako masisisi na ma-attract ako sa iba, hindi ba? Sa tinagal-tagal ng panahon na walang nangyayari sa aming dalawa ni Arturo, never naman po akong nagkaroon ng atraksyon sa ibang tao. Yes, aaminin ko, may mga pagkakataon na nagsasarili ako dahil may mga pangangailangan din naman ako bilang babae. Pero never pong sumagi sa utak ko na magkaroon ng babae, na magkaroon ng pangangailangang babae sa ibang tao. Never pong ganoon, Mama Mia. Kaya nga nagulat ako kung bakit na-attract ako ng ganun kay Elmo. Sa mga sumunod pang linggo ay sinasadya ko talagang laging nandun sa project site. Kung kunwari ay inspection. Hindi naman ako kailangan dun kung tutuusin. May team naman ako para dun, pero gustong gusto ko lang talaga siyang makita ulit. Mama Mia, sa bawat araw na lumilipas ay tila lalong gumagwapo si Elmo sa paningin ko. Sa bawat araw na nakikita ko siyang pawisan at nagtatrabaho dahil isa po siya sa mga foreman doon, hindi ko po maiwasan na makaramdam at magtanong kung ano kaya ang pakiramdam kapag ako ang dahilan ng mga pawis niyang iwan. Ma'am, bakit napapansin ko lagi po kayong nandito? Lagi kayong nag-e-inspect sa site? Tanong niya sa akin minsan. Gusto ko makita kung saan napupunta ang pera ko. Biro ko sa kanya. Ngumiti naman siya
At dun ko napansin ang maliit na peklat sa gilid ng labi niya. Elmo? Anong trabaho ng asawa mo? Tanong ko. Kunwari ay kaswal lang. Nagulat pa nga ako sa sarili ko dahil sa diretsahan kong tanong eh. Teacher po siya, ma'am, sa isang public elementary school. May klase po siya ngayon. Simple ang pagkakasabi niya. Walang bahid na pagmamayabang. Pero hindi ko alam kung bakit. Nakita kong tila may kislap ang kanyang mata nung sabihin niyang teacher ang asawa niya. Siguro ganun talaga no? Kapag bago pa kayong dalawa. Kami din kasi ni Arturo dati. Nung bago-bago pa lang kaming mag-asawa, lagi naming pinagmamalaki sa iba ang isa't isa. Kaya may kirot akong naramdaman. Simula noon ay mas dumalas pa ang pagdalaw ko sa site. At dumalas din ang pag-uusap naming dalawa. Nagsimula sa trabaho hanggang sa personal na mga kwento. Hanggang sa nalaman kong hirap pala sila sa pera. Naumutang pala sila para sa operasyon ng anak nila noong nakaraang taon. Na minsan, siya pang naglalaban ng damit niya pag uwi niya galing sa site para makatulong sa kanyang asawa. Doon ako lalong nahulog sa kanya. Hindi dahil naaawa ako kundi dahil bihira na akong makakita ng lalaking ganun karesponsable, hindi hambog at hindi sakim. Pero kasabay ng paghanga ko, may tumutubong pagnanasa na hindi ko agad inamin sa sarili ko. Isang gabi, nagpa-dinner ako sa mga investors ko dun sa project. Pagkatapos noon ay nag-text ako sa kanya. Still at the site? Hindi siya agad nag-reply pero makalipas lang ang 10 minuto ay nakatanggap ako ng text. Opo ma'am, Z, may tinatapos lang. Ngumiti ako. Come over. May proposal ako na gusto ko ikaw muna ang unang makakita. Hindi yun kasinungalingan, Mama Mia. May proposal talaga ako. Pero, hindi rin yun ang buong katotohanan. Dumating siya sa kondo bandang 10:00 ng gabi. Naka-long sleeves na kupas. Halatang nagmamadali. Basa pa ang buhok. Malamang naligo muna bago pumunta sa akin. Pinagbuksan ko siya ng pinto at sa unang pagkakataon, naamoy ko siya ng malapitan na bagong paligo. Hindi naman mamahaling sabon o pabango ang gamit niya. Amoy sabon nga lang na nakikita mong ina-advertise sa telebisyon At amoy din ang lalaking pagod sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit pero biglang nag-react ang aking pagkababae. Umupo kami sa sala. Pinakita ko ang project proposal na sinasabi ko dahil totoo naman yun. Pero habang nagpapaliwanag ako, napansin kong hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. May mali ba? Tanong ko. Wala po, Ma'am Z. Sagot niya na halatang naiilang. Lumapit ako para ituro ang detalye sa laptop. Sadyang masyado akong lumapit. Naramdaman ko ang paninigas ng balikat niya. At dun ko napagtanto, Mama Mia. Alam niya. Alam niyang may kakaiba sa mga tingin ko. Hindi siya umalis kagad matapos kong ipakita sa kanya yung proposal. Nag-offer ako ng wine. Tumanggi siya nung una pero napilit ko rin naman dahil hindi naman nakakalasing yung wine. Hanggang sa napunta ang usapan naming dalawa sa buhay niya. Sa pangarap niyang makapagpatayo ng sariling bahay para sa kanyang pamilya. Sa takot niyang hindi magiging sapat lagi ang kinikita niya. At sa bawat salitang binibitawan niya, mas lalo kong gustong maging ako ang sagot sa lahat ng kaniyang mga pinoproblema. Elmo,
Mahina akong tawag. Napatingin siya sa akin. Kung may taong kayang magbigay sa'yo ng lahat ngayon. Nakita akong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi siya sumagot agad. Hindi po ganun kadali yun, Ma'am Z. Parang panaginip ata yun, sabi niya. Paano kung gawin kong madali ang lahat? Paano kung ako yung taong yun? Natahimik siya sa sagot ko. Naramdaman kong bumigat ang daloy ng hangin sa pagitan namin. Lumapit ako ng tuluyan sa kanya. Hindi ko naman siya hinawakan, Mama Mia. Ayoko namang maging pushy. Pero sapat na ang pagitan namin nung halos wala ng hangin na makakasingit. Naririnig ko ang paghinga niya. Nakikita ko ang pagkalito sa mga mata niya. At dun ko unang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan. Nakaya ko siyang hilahin, papalapit sa aking mundo kung gugustuhin ko. May asawa ka. Bulong ko. Opo. Mahal mo ba talaga? Hindi siya agad nakasagot. At sa katahimikang yun, may bahagi sa pagkababae ko ang natuwa. Hindi ako mas umabante pa noon, Mama Mia. Hindi pa. Gusto kong dadahan-dahanin muna siya. Gusto kong siya mismo ang lumapit. Dahil mas matamis ang pagkuha kapag kusang ibinibigay. Pag-alis niya ng kondo ko nung gabing yon, ay hindi na ako natulog. Alam kong nagsimula ng isang bagay na hindi na dapat inaatrasan. Hindi lang ito simpleng paghanga. Hindi na lang ito libangan ng isang biyudang, ng isang babaeng matrona. Pakiramdam ko, Mama Mia, si Elmo na ang bubuhay sa matagal ko nang natutulog na damdamin. Wala naman akong planong makipagkilala sa asawa ni Elmo. Sa totoo lang, mas gugustuhin kong manatili siyang walang mukha sa isip ko. Mas madali kasing mangagaw kapag hindi mo nakikita ang sakit sa mga matang masasaktan mo. Pero may mga pagkakataon talagang hindi mo kontrolado ang takbo ng mga pangyayari. At yun ang isa sa mga araw na hindi ko malilimutan. Isang Sabado ng hapon yun. Nag-site visit ako nang hindi nakaschedule. Gusto ko lang kasi siyang makita kahit saglit, kahit abala siya. Pagdating ko, napansin kong mas maingay ang site kaysa sa dati. May mga batang tumatakbo sa gilid. May iilang babaeng nakapayong at nakikipag-usap sa mga trabahador. Hindi ko alam, Mama Mia. Birthday pala sa senior foreman ko. Kaya pala inimbitahan niya ang pamilya ng kaniyang mga kasamahan. Ma'am Z! Si Elmo ang unang nakakita sa akin. Lumapit siya agad. May bahid ng gulat sa kaniyang mga mata. Hindi po namin alam na pupunta kayo ngayon. Ngumiti lang ako. Biglaan. Habang nag-uusap kami, may batang babaeng tumakbo papunta sa kanya. Tinawag siya agad na Papa. Bigla siyang niyakap sa binti. Napatingin ako. Mga 5 taong gulang siguro ang batang yon. Ibig sabihin, nagkaanak silang dalawa nang hindi pa sila kasal. Maputi yung bata, kulot yung buhok, at may magandang ngiti. Anak mo? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Opo, sabi niya sabay buhat sa bata. Umiti sa akin yung bata at kumaway pa. At hindi ko alam kung bakit pero may kung anong bumigat sa aking dibdib. Love? Isang boses ng babae ang sumingit sa likod namin. Paglingon ko, nakita ko ang isang simpleng babae. Hindi kasing ayos ko kung manamit. Naka-ponytail ang kanyang buhok. Nakasimpleng blouse at maong na pantalon lang.
Walang make-up, pero may natural na kinang sa kanyang balat. Hindi siya singganda ko kung pisikal lang ang usapan. Pero, nasa kanya ang taong gusto ko. Pinakilala niya sa akin ang kanyang asawa. Pinakilala niya kami sa isa't isa. Teacher ka raw? Tanong ko. Opo, public school. Sagot niya. Ang hindi niya alam, Mama Mia, na ang iningitian niya ay isang babaeng unti-unting kumakain sa espasyo ng asawa niya. Habang nag-uusap, kami ay napapansin kong natural ang galaw nilang mag-asawa. Naisip ko, ganun kami dati ni Arturo eh. Natural ang mga galaw namin. Natural na nagmamahalan kami. Kahit na ang totoo, Mama Mia, produkto naman kami ni Arturo sa fixed marriage. Pero, minahal din naman namin ang isa't isa. Pinahalagahan din naman namin ang isa't isa. Kaya lang, siguro kapag ang pagmamahal ay nakuha sa pilit, dali-dali lang siguro itong nawawala. O baka ganun talaga ang pag-ibig. Kapag masyado nang matagal, nawawala na ang spark. Bago ako umalis ay nagpasalamat pa sa akin ang asawa ni Elmo. Sabi niya, malaking tulong daw na kinuha ng projects namin itong si Elmo. Dahil maganda pong magpasahod ang aming kumpanya. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw. Isang araw, hindi sinasadyang nagkita kami ni Elmo sa isang mall. Gabi na yun. Bumibili pala siya ng regalo para sa birthday ng kanyang anak. Kita ko sa mga mata niyang pagod na siya. Elmo, pwede pa kitang maimbitahan na kumain? Sige po. Bukas ko pa naman po ito ibibigay dahil sigurado naman ako na tulog na ang anak ko ngayon. Agad ko siyang pinasakay sa kotse ko. Mama Mia, nag-drive-thru lang kaming dalawa. Pagkatapos sa drive-thru ay ipinarada ko ang sasakyan at saka ko bumaba sa driver's seat. Meron ka namang lisensya, di ba? Opo, ma'am. Okay, sige. Ikaw na mag-drive ng kotse. Doon tayo sa kondo ko. Mama Mia, kahit may gulat sa kanyang mga mata, ay hindi siya nagtanong. Pero, nag-decline siya sa akin na i-drive ang kotse ko. Naku ma'am, marunong po akong mag-drive kaya lang, nakakatakot. Ang mahal kasi ng kotse mo eh. Paano kung magasgasan ko to? Ano ka ba? Kung magasgasan mo man yan, akong bahala. Kasi ako naman ang nag-insist, diba? Ako naman nag-offer sa'yo. Kaya walang problema. Kahit na ayaw niya ay pinilit ko siya hanggang sa siya na nga ang nag-drive, Mama Mia. Alam mo ma'am, first time ko pong makapag-drive ng ganito kagarang kotse. Alam mo, isa po ito sa mga pangarap kong sasakyan noon. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap lang. Naku, Elmo, magsikap ka lang. Pasasaan ba't darating din yan sa'yo? Pagdating namin sa kondo, Mama Mia, ay kumain kaming dalawa. Naglabas ako ng wine. Oo nga, fast food lang yung kinain namin, pero may pa-wine kaming dalawa. Hanggang sa nakita kong may lungkot sa kanyang mga mata. Elmo, masaya ka ba sa asawa mo? Direkta kong tanong. Walang paligoy-ligoy. Nagulat siya. Opo naman. Sigurado? Napatahimik siya, Mama Mia, sa ikalawa kong tanong. At sa katahimikang yun, dun ako nagkaroon ng lakas ng loob. Elmo,
Halata mo naman siguro ang pagpapapansin ko sa'yo, 'di ba? Ma'am Z? Pwede bang wag ng Ma'am Z? Z na lang? Ah, nakakahiya eh. Huwag ka nang mahiya. Ako nga, ayoko sanang umamin sa'yo kasi nakakahiya. Kaya lang, hindi ko na mapigilan eh. Anong ibig mong sabihin, Z? Elmo, hindi ka naman siguro manhid o tanga, 'di ba? Alam kong napapansin mo na nadadalas ako sa site. Napapansin mo na sa inyong lahat, ikaw ang lagi kong kinakausap. Yun ay dahil gusto kita, Elmo. Hinawakan ko ang kamay niya, Mama Mia. Hindi rin naman niya inagaw yun sa akin. Pero halatang may awkward na siyang nararamdaman. Huwag kang mag-alala, Elmo. Hindi naman kita aagawin sa asawa mo eh. Lalo na kung ayaw mong magpaagaw. Ang sa akin lang, kung may parte sa'yo na gustong tumakas, pwede mo akong gawing daan palabas. O di kaya naman, pwedeng ako ang maging puntahan mo sa mga panahong gusto mong tumakas sa mga problema. Naramdaman kong nanigas siya pero hindi siya umatras. At dun ko nalaman, Mama Mia, na hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng atraksyon sa kanya. Nagsisimula na rin siyang mahulog. Hindi pa lubos pero alam kong papunta na rin doon. At sigurado akong kapag nakarating siya doon, hindi na siya muling makakabalik pa. Mama Mia, hindi na ako umatras matapos ang gabing yon. Sa totoo lang, dun lang po ako nagsimulang maging totoo sa sarili ko. Ewan ko, pero sobrang gustong gusto ko si Elmo. Never pa akong nagkaroon ng ganitong klasing pagnanais sa isang tao. Sa kanya pa lang. At ayokong mawala yon. Ayokong matapos yun, Mama Mia. At handa kong gawin ang mga bagay na dati kinukundin ako sa ibang babae. Gusto kong mapasakin siya. Pagkatapos ng pag-uusap namin sa kondo ko ay hindi agad umalis si Elmo. Tahimik siyang nakaupo sa sofa at nakatingin sa sahig. Para bang may naglalaban-laban sa loob niya. Pwede ka nang umuwi kung gusto mo. Sabi ko na kunwari ay walang pakialam. Hindi siya gumalaw. Sa halip ay napahawak siya sa noon niya at napabuntong hininga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako pumayag na pumunta dito sa kondo mo, Z. Ngumiti ako. Ngiting may halong kumpiyansa. Alam mo ang sagot dyan, Elmo. Hindi mo lang maamin sa sarili mo. Lumapit ako sa bar counter at nagbuhos ng whiskey, 2 baso. Inabot ko sa kanya yung isa. Hindi ko siya pinilit pero tinanggap niya mismo ang inabot ko. At sa bawat lagok niya, nakikita kong unti-unting bumababa ang kanyang depensa. Masama ba ako kung aaminin kong nahihirapan ako, Z? Tanong niya. Sa alin? Tanong ko kahit may ideya na ako sa kanyang sasabihin. Attracted ako sa'yo. Doon ko narinig ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Hindi ako nagpanggap na nagulat. Sa loob ko ay parang may nagdiwang. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong malasap ang bawat segundo ng paglalapit naming dalawa. Hindi ka masamang tao dahil doon, Elmo. Masama ka lang kung magsisinungaling ka sa sarili mo.
Magkalapit na kami. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi pa kami masyadong magkadikit. Naririnig ko na ang paghinga niya, hingang mabigat na naguguluhan, pero hindi rin naman umaatras. Hinawakan ko ang pisngi niya, dahan-dahan. Sinusubukan ko kung iiwas ba siya pero hindi. Elmo, bago pa man siya sumagot ay siya na ang unang gumalaw, Mama Mia. Hinalikan niya ako. Dahan-dahan lang ang halik na yon. Halik na may kasamang kaba. Halik na tumagal at halik na nawawala ang alinlangan. Doon nagsimula ang unang pagkakasala naming dalawa ni Elmo. Hindi ko na po idedetalye ang bawat galaw na naganap sa amin. Pero sasabihin ko kung ano ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko na buhay ulit ang katawan kong matagal nang natutulog. Yung tipo ng paghawak na hindi lang laman ang hinahanap kundi koneksyon. At alam kong ganun din siya. Dahil sa bawat yakap niya, may halong pagkapit na parang ayaw na niyang bumitaw sa akin. Matapos ang lahat ay tahimik kaming nakahiga. Nakatingin siya sa kisame. Ako naman nakatingin sa kanya. Pinag-aaralan ng mukha ng lalaking unti-unti ko nang inaangkin. May asawa ako, bulong niya. Alam ko, mali ito. Alam ko rin yon. Lumingon siya sa akin. Pero bakit parang ayoko nang itigil, Z? Ngumiti ako. Punong-puno ng kahulugan ang ngiting iyon. Dahil hindi mo naman talaga gustong itigil. Hindi ko siya pinilit na magdesisyon agad. Hindi pa. Alam kong mas epektibo ang dahan-dahan. Gusto kong siya mismo ang kusang pumalas sa buhay niya. Hindi dahil sa pinilit ko, kundi dahil mas pinili niya ako. Pero simula nung gabing yon, nagbago na ang lahat. Naging madalas na ang mga project meetings naming dalawa sa loob ng kondo ko. Ang kondo na yon ay hindi pinupuntahan ni Arturo. Meron po kaming kanya-kanyang mga private spaces naming mag-asawa. Meron din siyang mga lugar na hindi ko inuusisa at hindi ko pinupuntahan. Kaya ganun din naman si Arturo sa akin. Kaya kampante ako na kahit anumang oras na gustuhin kong mag-project meetings kami doon ni Elmo ay walang magiging problema. Mama Mia, mas naging matagal ang overtime niya sa site kapag alam niyang pupunta ako. Mas naging malalim ang mga tingin namin na may lihim na kami lang ang nakakaalam. Hanggang sa isang gabi, habang nakayakap siya sa akin pagkatapos ng isa na namang lihim naming pag-iisa, ay may sinabi siya na nagpabilis lalo ng tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung paano uuwi nang hindi nagigilty. Doon akong bahagyang napangiti. Hindi dahil masaya akong nasasaktan siya, kundi dahil alam kong yun na ang simula ng paglayo niya sa kanyang asawa. Hinaplos ko ang buhok niya. Hindi mo kailangang umuwi kung ayaw mo. Napatingin siya sa akin. Hindi ko pa yun alok na tumira siya sa akin, pero isa yung binhing itinanim ko na sa kanyang isipan. At bago siya umalis ng gabing yon ay may sinabi akong alam kong magpapabago sa takbo ng lahat. Elmo, kung darating ang araw na pipili ka, sana ako ang pipiliin mo. Hindi siya sumagot, pero sa mga mata niya, alam kong hindi ako nag-iilusyon. Alam kong papunta din kami doon. At kahit
hindi pa alam ng asawa niya na ang lalaking hinihintay niyang umuwi sa kanya gabi-gabi ay unti-unti nang nahuhulog sa bisig ng ibang babae. Mama Mia, simula nung unang may mangyari sa aming dalawa ni Elmo sa kondo ko, ay unti-unti na niyang binubuo ang mundo ko at ako rin ang bumubuo sa mundo niya. Ngunit hindi madali ang laro ng damdamin, lalo na kung may kasamang asawa at mga anak. At alam kong darating ang araw na may magsisimulang maghinala. Ilang linggo matapos ang gabing yon, nagpunta ako sa site para sa routine inspection. Nais kong makita kung abala ba siya. At sabayan ang pagnanasa kong nararamdaman ang bawat kilos niya. Pagdating ko dun sa site ay nagulat ako dahil nandun ang asawa niya. Hindi ko inaasahan yon. Ngunit ang mas nakakaaliw sa akin ay kitang-kita ko sa mga mata ni Elmo ang pagkakainis at pag-aalala. Alam kong naiinis siya sa asawa niya kung bakit ito nandun. "Ma'am Z," sabi ni Elmo. Halatang nahihirapan ng tono. "Tara po, iikot po tayo sa site para makita niyo po ang development." Ngumiti ako, Mama Mia. Pakiramdam ko kasi ako ang nagwagi sa laban na yon nung araw na yon. Kasi nakita kong inis ang binigay niyang mukha sa kanyang asawa. Sabi pa niya dito, "Alam mo namang may trabaho kami, 'di ba? Nandito na nga si Ma'am Zio. Sige, dyan ka na. Maiwan ka na namin." Lumakad kami at sa bawat hakbang niya halata ang tensyon sa kanyang katawan. Pero nung makatago na kami mula sa lahat, ay tsaka niya ako siniil ng halik. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi ko alam kung para saan ang halik na yon. Kung dahil ba sa inis na nararamdaman niya sa asawa niya, o dahil tulad ko ay nananabik na rin siya sa akin. Aaminin ko po, Mama Mia, meron na po ako mga bagay na binibigay kay Elmo kahit tinatanggihan niya. Siyempre alam kong hindi sapat ang alindog ko. Kasi kung alindog lang ang pag-uusapan, kahit na mas maganda ako sa asawa niya, di hamak naman na mas bata yung kanyang asawa, 'di ba? At bukod sa alindog, pati na rin siyempre ang karanasan, ang performance bilang isang babaeng sanay na, lalo na sa laro sa kama. At bukod doon, may monetary value din. Ayaw na ayaw tanggapin ni Elmo pero syempre pinipilit ko. Binibigyan ko siya ng mga mamahaling bagay. Kaya lang sabi niya, dun lang daw muna sa kondo ko ang mga bagay na yon. Dahil baka daw magtaka ang kanyang asawa. Kaya ang ginagawa ko na lang, pera na lang ang binibigay ko. Para hindi masyadong halata sa asawa niya. Lagi ko ring sinasabi ng mga babae, lalo na ang mga katulad ng asawa niya na nagbabudget, kaligayahan na kapag nagkaroon ng sapat na pera. Kaya yun ang ginagamit ni Elmo. Binibigyan niya ng sapat na pera ang asawa niya. Kaya may pampaganda na ito. May pambili na ng mga gusto niya sa bahay Manilaw para sa kanyang katawan. Pero Mama Mia, kahit nagpaganda pa si Ana, hindi po ito pagmamayabang ha. Nararamdaman kong tila sa akin pa rin nag-iinit si Elmo. Hanggang sa naging mas madalas na ang pagkikita namin ng lihim. Hanggang sa naging mas madalas na ang pagniniig naming dalawa. Bukod sa nagiging mas madalas, nagiging mas mapangahas na rin kami.
Kapag nasa pampublikong lugar kami, humahanap kami ng tiyempo. Kapag kumakain kami kasama ang buong grupo sa construction, magkatabi kami ni Elmo. At kapag ganoon, palihim kaming naghahawakan sa ilalim ng mesa. Meron na kaming mga ganon. At ramdam kong nahuhulog na rin si Elmo ng tuluyan sa akin. At dahil doon, palagi na siyang nasa kondo ko. At dahil doon, may mga araw na siyang hindi umuuwi sa bahay nila. At yun ang paunti-unting lumilikha ng mga maliliit na tensyon sa kanilang relasyon. Para kay Elmo, ako lang ang nagbibigay ng relief at comfort sa kanya. Mama Mia, isang linggo ng gabi ay nag-text sa akin si Elmo. Z, mukhang nagdududa na siya sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngumiti ako ng lihim. Alam kong tama ang ginagawa ko. Pagdating niya sa kondo ko ay halata ang kaba sa bawat galaw niya. Relax ka lang. Wala namang masamang mangyayari. Sabi ko. Lumapit siya. At sa bawat hakbang niya papalapit sa akin ay tila nawawala ang tensyon at kanyang pag-aalinlangan. Mama Mia, agad na may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos noon ay nag-usap kami sa sala nang pareho pa kaming walang kahit na anong suot. Hinawakan ko ang braso niya. Kinomport ko siya. Sabi ko, lagi lang naming iingatan ng aming mga kilos. Kasi hindi pwedeng may makahalata. Kasi may asawa siya. May asawa ako. Pero ang totoo, sa mga panahon na yon, wala na akong pakialam sa asawa ko eh. Mauli man nila ako, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, maangkin ko ng tuluyan si Elmo. Kung itakwil man ako ng asawa at mga anak ko, ayos lang. Hindi ko naman kailangan ng pera ng asawa ko. May sarili naman akong pera na akin. Kaya kayang-kaya kong mabuhay. Kung tutuusin, ang gusto ko na lang ngang gawin ay ang makasama si Elmo at lumayo kami sa lugar na ito. Isang umaga, habang nagpaplano si Elmo sa site, ay nag-text ang asawa niya. Ako ang nakabasa noon dahil nasa akin ang cellphone niya. Elmo, hindi mo ba naiisip kung anong nararamdaman ko ngayon? Hindi kasi siya nakauwi nung gabi noon kasi sa akin siya umuwi. Pinakita ko kay Elmo ang text ng asawa niya. Hindi siya agad sumagot. Halata sa kanyang tono ang pagkairita at pagkabagabag. Pag-uwi niya sa bahay nila, ay alam kong nagsimula na raw ang tensyon. Hanggang sa nag-away na nga talaga sila. Ilang oras pa mula nung umuwi si Elmo ay nakatanggap ako ng text message sa kanya. Z, nag-away kami. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngumiti ako. Alam kong tama ang ginagawa ko dahil bawat away nila, sa akin mas lalong lumalapit si Elmo. Sa gabing yun ay dumating na naman siya sa kondo ko. Mama Mia, doon na naman siya nagreklamo sa akin. Nakakabagot at nakakairita na raw ang asawa niya. Hindi na raw niya gustong umuwi doon. Kung hindi lang daw dahil sa kanilang anak, matagal na niyang nilayasan ito. At dahil sa sinabi ni Elmo, dun pa lang, alam kong panalong-panalo na ako, Mama Mia. Alam kong ako na ang nagwagi sa puso't isip niya. Kaya hinayaan ko lang siya na mag-vent out ng kanyang mga frustration sa akin. Ganun pa rin, ako ang nagiging pahinga niya. Ako ang laging sumasalba sa kanya. Kapag iritable siya,
lalo na sa kanyang asawa. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay patindi ng patindi ang away nilang dalawa ng kanyang asawa. At dahil doon, padalas din ng padalas ang pagkikita naming dalawa ni Elmo. Padalas din ng padalas na may nangyayari sa amin. Padalas din ng padalas na ako ang hinihingan niya ng sama ng loob. Hanggang sa hindi nagtagal, sinabi sa akin ni Elmo na mahal na niya ako. Yun ang bagay na matagal ko nang hinihintay. Doon ko rin sinabi sa kanya na mahal ko na rin siya. Dahil sa namumuong tensyon sa bahay nila, nagsimula nang lumitaw ang mga palatandaan. Selos na ang kanyang asawa. Ang away nila ay mas tumitindi. Si Elmo naman, sa kabila ng konsensya ay mas madalas nang humahanap sa akin. Mas madalas na siyang pumupunta sa akin. Hindi ko naman siya pinipilit na iwan ang asawa niya. Ngunit sa bawat gabing magkasama kami, sinisigurado kong ako ang nagbibigay ng comfort sa mga problema niya. Sinisigurado kong pinaparamdam ko sa kanya na ako ang nakakaintindi sa kanya, na ako ang makakaalis ng pagod sa kanyang puso. At sa bawat sandaling iyon, mas naramdaman niya na ako lang ang tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa kanya. Dumating ang araw na hindi na niya kayang magsinungaling sa kanyang sarili. Sa isang gabi sa kondo ko, habang nagkakape kami, matapos syempre ang pagpapaligaya namin sa isa't isa, ay humarap siya sa akin. Z, handa na akong maging tapat sa sarili ko. Hindi ko na kayang ipagkaila. Gusto kita. Mas pinipili ko ang nararamdaman ko para sa iyo kaysa sa kahit ano pa man ngayon sa buhay ko. Hindi ko siya pinigil. Umiti ako, bagyang nagulat sa sarili ko. Dahil sa wakas, Mama Mia, nagbunga na rin ang mga taktika at plano ko. Ang hindi ko alam, hindi lang pala basta-basta pagdududa ang nararamdaman ng asawa ni Elmo. May ideya na pala siya kung sinong babae ang kinababaliwan ng kanyang asawa. Isang gabi, habang busy kami ni Elmo sa isa't isa, biglang may nag-doorbell sa kondo. Akala ko, Mama Mia, yun na yung in-order namin na Grab. Kaya si Elmo ang pinagbukas ko. Kasi hubad-hubad na ako nun eh. Nasa sofa ako at syempre, tanging kumot lamang ang tumatakip sa katawan ko. Si Elmo naman ay naka-shorts lang at walang pang itaas. Siya ang nagbukas ng pintuan ng kondo. At doon sa mismong pagbukas niya, agad na sumugod papasok yung kanyang asawa. Galit na galit ito, Mama Mia. At kitang-kita niya naman sa itsura ni Elmo, pati na rin sa itsura ko sa sala, kung anong ginagawa naming dalawa. Agad niya akong sinugod at sinabunutan. Ang kapal ng mukha mo, naturingan kang mayaman, naturingan kang sofistikada at elitista, pero ganyan ka kawalang hiya, nang aagaw ka ng asawa ng may asawa. Agad siyang pinigilan ni Elmo. Bitawan mo si Z. Ang kapal ng mukha mo, ako pang pinipigilan mo, ha? Huwag kang mag-iskandalo dito, pwede ba? Kondo to ng mga mayayaman. Nakakahiya ka. Ako pa ang nakakahiya, ha, Elmo? Ano tong ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba to nakakahiya? Hindi ba to nakakadiri? Pareho kayong may asawang tao. At yung babaeng yan, matanda yan.
Matanda yan sa'yo. Tahimik lamang ako, Mama Mia. Hindi ako nakipag-away. Wala naman kasi yun sa dugo at bukabularyo ko. Pinilit ni Elmo na ayusin ang kanyang asawa. Nagbihis siya at agad niyang kinaladkad dito palayo. Ako naman ay naiwan sa loob ng kondo. Alam kong may mga kapitbahay ako sa kondo na kung ano-ano na ang mga sinasabi. Kaya ang ginawa ko, transfer ko lahat ng assets ko na alam ni Arturo sa pribado kong account. Pagkatapos, Mama Mia, tumawag ako sa kaibigan ko. Sinabi ko sa kanyang ibenta ang kondo ko. Agad naman akong nagbihis at pumunta sa isang hotel. Doon ako nag-antay kung ano ang susunod kong gagawin. Akala ko tapos na kaming dalawa ni Elmo. Akala ko wala nang mangyayari pa. Akala ko hindi na kami magkikita dahil di ba ganun naman sa huli. Lagi namang pinipili ng mga lalaki ang kanilang asawa at mga anak. Pero nagulat ako dahil wala pang mga 6 na oras matapos ng huli naming pagkikita ni Elmo at ang pagkaladkad niya sa kanyang asawa palabas ng condo unit ko ay tumawag siya. Z, nasan ka? Sasama na ako sa'yo. Iiwanan ko na ang asawa ko. Magpapadala na lang ako sa kanya ng sustento para sa anak namin. Hindi ko na siya kaya. Ikaw na ang mahal ko. Mama Mia, labis-labis ang tuwang naramdaman ko. Agad kong tinawagan si Elmo at sinabi ko sa kanya kung nasaan ako. Bago pa siya makarating, ay tinext ko na lahat ng mga anak ko. Sabi ko sa kanila, mag-iingat sila at mahal na mahal ko sila. Pero sa ngayon, kalagayahan ko na muna ang uunahin ko. Tutal malalaki naman na sila at may sari-sarili ng mga buhay. Si Arturo naman, chinat ko siya. Humingi ako ng dispensa at tawad sa gagawin ko. Pagkatapos nun, pagkarating ni Elmo, ay agad ko siyang niyakap at siniil ng halik. Masayang masaya ako dahil hindi ko akalain, Mama Mia, na ang isang katulad ko ay pipiliin pa rin pala ni Elmo. Pagkatapos noon, agad kaming nagplano. Lumipat kami sa isang lugar na malayong-malayo sa aming pinanggalingan. Isang probinsya. Doon kami nagsimula ulit. Bumili ako ng maliit na bahay. Alam ko namang hindi ako hahanapin ni Arturo. Alam ko namang hindi rin ako hahanapin ng mga anak ko. Sa ngayon, Mama Mia, nagsasama pa rin kami ni Elmo kahit 3 taon na yun. 3 taon na mula nung iwan niya ang kanyang asawa at anak. Patuloy pa rin siyang nagdedeposito ng pera sa bank account ng asawa niya. Pero wala na silang contact dalawa. Pinatay na rin ni Elmo ang dati niyang cellphone at dati niyang SIM card. Nagbago na kami ng SIM card. Nagsimula kaming dalawa na kaming dalawa lang. Sa wakas, dumating din ang araw na ako at si Elmo ay nasa iisang bubong na. Ang bawat gabing magkasama kami ay mas matitindi ang mga damdamin namin sa isa't isa. Ang bawat halik, bawat yakap at bawat tawanan ay mas malalim, mas personal. Sa wakas, naramdaman naming pareho na hindi lamang pagnanasa ang nararamdaman namin sa isa't isa, kundi pag-unawa at pag-ibig na hindi namin naramdaman sa pareho naming mga asawa. Z, salamat. Salamat sa lahat. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon kung wala ka. Hinawakan ko ang mukha niya. Elmo,
Masaya din ako na nakilala kita. Kung impyerno man ang kahahantungan nating dalawa dahil sa nagawa natin, handa akong pumunta doon. Basta kasama ka. Dito ka lang sa akin. Sa tabi ko. Hanggang ngayon ay nagsasama pa rin kami ni Elmo, Mama Mia. Alam kong maraming mga kilay ang tataas at marami ang mga magagalit sa amin. Pero, kasalanan ba ang magmahal nang mali ang panahon at mali ang sitwasyon at pagkakataon? Kasalanan bang ipaglaban ang damdamin? Para sa amin, Mama Mia, hindi. Hindi kasalanan. Hindi bawal. Para sa amin, mahal namin ang isa't isa at yun ang mas mahalaga. Maraming salamat, Mama Mia. Handa po ako sa mga panghuhusga ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang, Madam Z. Nako, Madam Z! Matanda ka na, kumikerengking ka pa, ha? Sumasakit tuloy ulo ko sa'yo, girl. Nako, mas matanda siya sa akin, no? Kasi 49 years old siya nung magsimula ang kwento nilang dalawa ni ang tawag ng lalaking to, Elmo. So 49, mga more or less. Tapos sa mga 53, 54 na siya ngayon. Parang ganon. So mas matanda ka sa akin, Madam Z, kaya wala siguro akong karapatang magpayo sa'yo ng kahit na ano. Kasi dapat mas may alam ka sa mundo. Pero desisyon mo yan buhay mo yan, diba? So wala kaming magagawa dyan. Ang sa amin lang, mainis talaga sa'yo. At syempre, ihanda mo talaga ang sarili mo dahil ang comment section ng video ito ay talagang sasabog kapag ito ay mapanood ng mga tao. At syempre, lalo na kung makaabot ito dun sa asawa ni Elmo. Grabe naman talagang mangyayari. Kayo ba, naiisip nyo kung ano mangyari? Paano kung marinig ito ng asawa ni Elmo? Ano kayang magaganap? Anyways, ang sa akin, Madam Z, buhay mo yan. Bahala ka. Matanda ka na. Alam mo nang ginagawa mo. Sabi mo nga, kung may impyerno ka, basta't kasama mo si Elmo, handa ka, di, sana kami magagawa dyan. Buhay mo yan. Charot lang. Anyway, sa mga nainis ngayon, sa mga, nagalit ngayon, sa mga gustong manabunot ngayon, wag nyo na lang pong isabunot yung galit ninyo. I-subscribe nyo na lang po dito sa channel na ito. Maraming salamat sa panonood. At syempre, kapag nakapanood ka na, wag kalimutan na mandamay tayo ng iba. Di ba? Di pwedeng tayo lang mabwisit, tayo lang magalit. Dapat, sabay-sabay tayo. So, akitin nyo na yung iba. I-like at share na yung video na ito. Ganun lang kadali. At pagkatapos i-like at share, dapat siguraduhin subscriber ka na. Kung hindi pa, mag-subscribe ka. At kung gusto mo rin naman, matapos ka mag-subscribe, kung gusto lang walang pilitan po dito, pwede ka pong magpa-member dito sa ating channel. At speaking of members, hello ako sa mga members natin. Kay Freaky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sidanco, Marlia Giana Shane at Mary Jane Hineza. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at syempre sa pagpapamember ninyo. And speaking of suporta, meron din tayong mga supporters na kahit hindi nagpa-member, lagi naman talagang nandyan para sa atin. Kaya eto na po ang inyong mga messages and mga pa-shoutout. Ayan na, pina-flash na natin sa ating screen. Maraming salamat po talaga sa mga bumibisita sa atin lagi, sa mga laging nag-aabang. Naku, maraming salamat po. I love you all so much. Sa mga may gustong ipa-shoutout, nako, ayan po ang ating comment section. At syempre, kung may papa-shoutout kayo, sabihin nyo na lang sa kanila na abangan nila ang iyong pa-shoutout, 'di ba, dito sa ating program. Maraming salamat po ulit. Ako si Mama Mia, hanggang sa susunod nating kwento. Mwah! Bye-bye!